Attorney, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, attorney. Magandang hapon, Henry and Karen. Opo. Attorney, didiretsuhin na po namin kung ano po ang inyong sagot dito. Ito ho ang sinabi mismo ni Attorney Bukoy. Si Attorney Bukoy na dating tagapagsalita ng impeachment court. Mistulang inaamin ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang kahinahinalang bank records na ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council. Ayon po sa kanyang paniniwala, sinabi po nito na dahil nais ni Atty. Manscarpio na ideklarang paglabag sa batas ang ginawa ng AMLAC, pinalalakas lamang nito ang mga hinala na totoo ang natuklasan ng naturang ahensya. Attorney, ano po ang inyong reaksyon at sagot dito? Unang-una, wala naman dun sa pinal namin na kaso na inaamin namin na tama ang lahat ng binunyag ng AMLAC sa hearing sa Committee on Justice. Pangalawa, sa lahat ng pag-uusap namin ni Atty. Carpio ay pinapanaanan niya na meron siyang 6 billion or ba yun, na pera daw sa mga accounts daw nila. No? So, ang naman dito na pinal namin, tama ba na isiwalat ng AMLAC ang mga alleged transaction reports o mga informasyon na binigay sa kanila ng mga bangko? So, yun naman ang issue dito, na yun ang sagutin nila. Sa Section A ng RA 9160 na amendihan ng RA 11521, malinaw naman doon na hindi pwede magsiwalat ang AMLAC ng kahit anong informasyon nakuha nila galing sa mga bangko. Opo. So ang sinasabi po ni Atty. Mans, hindi totoo yung ibinunyag sa Kongreso na mayroong 6 na mahigit na bilyones na naka-konekta sa kanilang mag-asawa at sa kanya. At yun ho ang sinabi niya sa inyo, Attorney Danao. Oo, kasi, di ba, mismo sila naman sinasabing yan daw yung amount na yan. Hindi naman yan yung balance, di ba? Sila mismo nagsasabi na aggregate of transaction amount. Kumbaga, yung mga negative, dinagdag mo pa rin. Yung mga lumabas, dinagdag mo pa rin. So, talagang hindi akma na sabihin may 6 billion o 3 billion na pera dun sa mga bangko na yon. Yun naman ang dati pang sinasabi ni Atty. Carpio sa amin. At ngayon, dun sa mga detalye, hanggat hindi pa kami nabibigyan ng mismong report na binigay ng AMLAC sa Committee on Justice, Opo. hindi namin masasagot ng tama yan. Dapat bigyan kami ng kopya at doon tayo makikita kung talagang ano ba yung mga sinasabi ng mga transaction na yan, allegedly. Opo. Okay. And then, alam naman po natin na si Atty. Carpio ay isang pribadong citizen. Sabi niya nga po sa mga panayam. Isa rin po ba ito sa mga rason kung bakit siya nag-file ng kaso at kini-question po itong pagsiwalat ng kanyang mga bank records? Ano po ang sagot po ng kanyang kampo? Kayo po, attorney, kung may mga nagsasabi naman na this is for the public good, the common good. Ano po ang inyong reaksyon dito? Unang pagpaparatang ka sa isang tao, di ba dapat ang obligasyon mo is ikaw ang mag-prove, di ba? Ikaw ang magsabi na totoo ng paratang mo. Aha. At para patunayan mo yan, dapat yung ebidensya na kukunin mo, legal na paraan. Diba? Hindi ka pwedeng magparatang dahil nagparatang ka lang, pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Nasa batas yun na kung magpaparatang ka, kumuha ka ng mga ebidensya, kung gusto mo ng bank information, gawin mong legal. Kunin mong legal. Kasi sa Section 8A, hindi ka pwedeng kumuha ng ebidensya. Attorney? In any manner. Okay. The AMLC and its secretariat shall not reveal in any manner any information obtained by their office. So, ibig sabihin ng in any manner, kahit na anong paraan, hindi sila pwedeng magbuyag-yag ng informasyon na nakuha nila sa bangko. Dahil ang AMLAC po, limited po yan sa money laundering.
Kaya nga Anti-Money Laundering Act, di ba? Nag-iimbestiga yan ng mga money laundering offenses na pag nag-report ang bangko ng mga transaksyon, iimbestigahan ng AMLA kung may money laundering violation. Opo. Diba? Hindi naman sabik sa money laundering, impeachment. So ba't na dinadawit ang kliyente namin doon sa mga transaksyon na sinasabi nila, hindi naman siya impeachable officer. Okay. Okay. At kasama rin po sa reklamo ng mga respondent ang House Committee on Justice Chairperson, si Chairperson Jervil Luistro. May mga kongresista rin na nakasama, si Shell Jokno, Congresswoman Leila De Lima. Bakit po sila sinampahan ng complaint, attorney? Base dun sa April 22 hearing na napanood namin sa YouTube official website ng Committee on Justice, sila po yung mga kongresista na nag-motion, nag-second motion, nag-approve ng motion, pumirma dun sa subpoena. Dahil dito sa subpoena na to, nilabas naman ng AMLAC yung mga confidential alleged bank transactions and information. Opo. So yun po ang basihan namin kung bakit sila kasama sa kaso. Okay. Attorney, tila ang inyo pong nais ipagdiinan dito. Ilabas natin kung ilalagay natin sa ordinaryong sitwasyon, kahit pa hindi si Attorney Mans Carpio yan, the second gentleman, basta ang inyong pinagdidiinan dito, ang AMLAC ay hindi dapat nagbubuyang yang ika ninyo in any manner, in any form, ng bank record. Is that what you're trying to insist, Attorney Danao? Yes, tama po. Kasi yan po nakalagay sa Section 8A. No? Ang AMLAC ay hindi sinasabing hindi pwedeng maglabas ng information in any manner. At Opo. meron pa yan sa Section 16. Hindi pwedeng magpagamit ang AMLAC for political persecution and harassment. So malinaw po yun na hindi mo pwedeng gamitin ang AMLAC sa mga pang-politika na bagay. Kasi sila pang money laundering investigation. You have to preserve the integrity of the AMLC para pag nag-file sila ng cash ng money laundering, kapani-paniwala sila. Walang bahid ng politika. Yan po ang mandate ng AMLA. Hindi siya pwedeng paimusin ng politika dahil sensitibo ang mga informasyon ibigay sa kanya ng mga bangko. Opo. Lahat po na siya, basta na sa bangko, i-report po yan ng bangko sa AMLA. At ang duty na investigahan kung may money laundering violation ba sa mga reports na to. Kaya nga, sinasabi ng batas, yan ang trabaho mo, pero hindi ka pwede lantad ng impormasyon. Kasi nga, masisira ang credibility industry na alam naman natin ang bangko, tiwala, confidence. Pag wala ka ng tiwala sa bangko, anong gagawin mo? Pull out ng pera mo. Di ba? Opo. So, yan. Hindi ng AMLAC ang kanilang duty or obligasyon na sundin ang Section 8A ng batas. Okay. Ang naririnig ko pong kanilang mga depensa ay sinabi na kami, ipinatawag kami. Impeachment Proceedings kasi yun eh. Ito. Part itong impeachment proceedings, kailangang mangyari ito bago iakyat doon sa Senado for an impeachment proper. Ano po ang inyong sagot doon? Ipinatawag, sinabi na, kaya sila pumunta roon. So yun humang pagpapatawag kahit isabi na sila ay pasok din yung in any form, in any manner, Attorney Danao. Sa tingin namin kasama yun, kahit ano, in any manner eh. Dapat, kung sinasabi nilang exempted ang impeachment, Ayun. dapat nakalagay yun sa batas na except impeachment cases, except court order, di ba? Apo. Naman sa batas yun eh. At saka ang AMLAC, di ba? Bago gumawa ng hakbang, pinag-aaralan naman siguro nila yan. May legal department sila, abogado rin naman yung executive director, di ba? Bakit yung BIR, di ba? Sinabi niya na, sige, sabi na, pero ito po nasa batas. Kailangan po executive session
and only in aid of legislation. Oo. Kaya nga, di ba, sinil? O yun, may sabi na siya. Pero, pinanindigan niya yung batas na hindi pwedeng basta-basta usisain, ibulatlat sa publiko Oo. ang mga tax returns ng isang taxpayer, kundi dapat, una, dapat in aid of legislation, pangalawa, executive session. Dito sa AMLAC, absolute. Walang ganong provision o walang ganong section sa batas na pwedeng executive, pwedeng in aid. Wala. Absolute prohibition. Walang exception. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Kasi nga, sensitibo ang hawak na impormasyon ng AMLAC. Oo. Dapat hindi sila mapagdudahan. Dapat ang duty nila is may credibility to file any money laundering cases. So definitely nasakripisyo yung kredibilidad sapagkat isinapubliko nila, pero kung ginawa nilang executive session as what the BIR wants to happen, pwede pang mangyari, attorney. Hindi rin kaya nga sabi ko nga, yung sa batas ng BIR, NIRC, National Internal Revenue Code, Apo. merong ganong exception. Pero kung babasahin mo yung AMLA, walang exception na Walang ganon. exemption. So absolute nga, talagang 100% hindi po pwede ang AMLA na maglabas ng anong mang informasyon. Okay. Attorney Danao, pwede po ba kaming humingi rin ng update tungkol naman dun sa pagpapaang apela, petisyon ni Attorney Carpio dun sa pagpapatigil sa sa pagsabpina ng Kongreso sa kanyang mga tax records na maaari kasing magamit ito sa mga susunod na hearings. So humingi po ng extension ng OSG until May 5, I think, na sagutin yung aming petition, no? Mhm. So antayin po namin yung sagot nila, and after that, pagkatapos noon, magdedesisyon na po si judge. Kung tama ba kami na ang posisyon namin na walang power ang Committee on Justice to issue subpoena against the tax returns. O pangalawa, kung pwede bang ibuyagyag ang tax returns ang isang taxpayer. So yan po yung mga dedesisyonan ni judge pagkatapos na sumagot ang OSG na abogado nila Congresswoman Luistro at ni Speaker D. So sa May, kailan po ulit yon, Attorney Danao? May 5 po yung hinihingi nilang extension. May So, 5. siguro after that, magdedesisyon na si judge. Opo. Okay. Attorney, yung binabanggit nyo kanina doon sa figures na tama ba yung term na ginamit, narinig ko sa inyo, aggregation o na-aggregate po yun o kaya may mga binabanggit po yung ibang mga intindi sa proseso ng accounting, ng banking and finance, sa mga abogadong kagaya ninyo. May mga sinasabing bloated ito sapagkat para bang kung mayroon kang 1 milyon sa bangko tapos winidraw mo yung kalahati, may natitira ka na lang 500,000, pero ang pinalabas doon sa record, meron ka pa ring 1.5 o 2 million, Attorney Danao. Narinig ko rin nga yung explanation ng AMLAC dyan. No? Inaamin naman nila na aggregate yan. Kumbaga, lahat ng mga transaction mo, whether o na pumasok o lumabas o nagbayad ka ng bill o kaya merong nagbayad sa'yo, ina-add nila lahat yan. Kumbaga, lahat yan, ina-add nila kaya sila nagkakuha ng ganung amount. Oo. So, talagang sinasabi nga nung kliyente namin, wala kaming ganyang pera. 6 billion, 3 billion. Diba? So, ngayon, yung mga sinasabi ng mga transaction, sabi ko nga, hindi naman namin pwedeng ma-comment yan dahil wala pa naman kaming binibigyan ng kopya nung sinasabi ng mga transaction reports. Opo. Kanya lang Kumbaga lahat ng ito, galing lang sa summary ng AMLAC. May mga comment din naman, partner, na teka muna, ang pinag-uusapan naman natin dito almost 2 dekada, 20 taon. Pareho naman itong abogado. Hindi naman exempted naman itong maghanap buhay, lalo na si Attorney Mans Carpio para mag-engage sa practice, magkaroon ng kanyang negosyo. Alam nga namang hindi na wala bang karapatang
magpaunlad ng kabuhayan itong mga ito sa loob ng 20 taon. May mga ganyan pong naririnig tayo, Attorney Danao, na para mga sinasabi, yung mag-asawa, 20 years ang binuno kung meron man silang perang ganyan. Pero meron ngang sa loob lamang ng isang araw ilang maleta na Bilyones na bilyones ang laman. Attorney Danao yan ang mga yan ang mga komentong siyempre. Pag minsan it makes sense. Attorney. Siyempre ang bangko kasi nagre-report yan ng covered transaction, diba? Ibig sabihin 500,000 above, kahit anong gawin mo, re-report nila yan. Tapos, sabi ng suspicious transaction, hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad. Di ba? Ang sistema kasi sa bangko, pag may suspicious transaction, pwede ibig sabihin nun, kulang ka sa documentation para i-prove na yung transaction na yan is legitimate. Pero pag na-prove mo naman na legitimate ang transaction, tapos na yon. Di ba? Kasi ang sinasabi ko nga, kayo rin, almost 20 years yung mga covered suspicious transactions na sinasabing sa report na yan. Eh di dapat kung talagang merong illegality dyan, di ba dapat ng money laundering case ang AMLA? Kasi yun ang mandato niya eh. Kung talagang sinasabi lang merong mali doon sa mga suspicious transactions, di ba? Eh di dapat meron na silang pinay na money laundering case. Eh wala eh. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala namang illegality sa mga sinasabing ni-report ng mga bangko na transaksyon. Oo. Kumbaga dapat noon pa lang may pinal ng kaso, Attorney, yun po bang binabanggitin nyo? Dapat noon pa lang, kung may kaso, kung may paglabag sa AMLAC law, dapat noon pa lang kinasuhan na. Tama. Di ba? Sabi nyo nga, 2006 yan. Until 2025. Diba? Eh, sabihin na natin yung from 2006 to 2022, di ba? Bakit yung AMLA, di ba, at that time, bakit wala naman silang aksyon dun sa mga sinasabi ng mga report na transactions? Kasi nga, ibig sabihin nun, hindi porket na-report yung transaction, automatic illegal na. Hindi naman yun ang sistema sa bank reports sa AMLA. Hindi ibig sabihin na ni-report kita, illegal na yan. Hindi po yun ang sistema ng bangko. Nagre-report sila kasi lumagpas ka sa 500,000. Yun lang naman ibig sabihin nun. Ngayon, kung yung mga detalye na yun, sabi ko nga, hindi namin masasabi kung para saan yun. Kasi wala naman kaming detalye ng mga sinasabi nilang transaction na yan. Hindi, nag-request na po rin ba kayo ng kopya ng AMLAC report, Attorney Danao? Well, right now, kasi nga, hindi naman kami part ng impeachment proceedings. Hindi ko lang alam kung nabigyan sila BP Sara, yung mga abogado niya. Pero kami, nung up to now, no, wala kaming binibigay na kopya. Pero, syempre, dahil nga nag-file na kami ng kaso, magre-request na kami ng kopya nito para syempre, masabit din namin sa piskal na ito yung sinasabi nilang mga reports na galing, na binigay ng AMLAC. So, Attorney, ano ang specific prayer ninyo doon sa isinampang kaso? Tatlo po yun, no? Na makasuhan sila ng una, violation ng AMLAC law or RA 9160 as amended by 11521. Pangalawa, violation ng Bank Secrecy Law or RA 1405. At pangatlo, violation ng Data Privacy Act or RA 10173. Okay. Lastly, from my part, ano po ang inyong nais ipahayag sa publiko na baka marahil yung inyong kliyente ibinabayubay na at ang tingin may tinatagong yaman, may ayaw ideklara at may dinidepensahan? Eh, simple lang po yan, di ba? Pag ikaw kinakasuhan, siyempre ang gusto mo, yung ebidensya na lalakapin mo para papatunayan ang akusasyon mo, kinuha mo ng tamang pamaraan. Hindi porket nag-akusa ka, pwede ka nang gumawa ng illegalidad. Pwede mo nang ipasantabi ang batas. Diba? Ang batas na to, mismo ang Kongreso ang nagpasa. Sila mismo naglagay niya Section 8A.
Section 14 na may penalty, Section 16 na hindi pwede magamit sa politika, ang AMLAC. Diba? Sila mismo po naglagay. Sundin po natin. Ngayon, kung meron silang kaso, edi patunayan nila sa legal na pamamaraan. Yan po ang rule of law na sinasabi natin. Kayo po, kung kayo ang makasuhan, gusto nyo ba, miski na sa illegal na pamaraan, patunayan nilang guilty ka? Di ba ayaw mo? Kasi gusto mo, kakasuhan ka, dapat patunayan mo yan ng tama, patas at legal. Di ba? Ipasalagay nyo sarili nyo na kayo may kaso. Okay ba sa inyo na kahit anong gawin? Di ba? Patunayan, miski na sa illegalidad, na guilty ka. Di ba? Sila nag-aakusa sila eh. Nag-aakusa sila, gamitin nila po ang batas. Di ba? Yung batas, sundin natin. Kasi kung hindi mo susundin ang batas, para saan pa ang batas? Di ba? Magkakagulong na po tayo. Yun ang sasabi ng mob rule. Di ba? Wala na pong rule of law, mob rule na. Pag mismo ang Kongreso ayaw sundin ang batas natin. Alright. Attorney, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagpapaunlak na mga kapanayam namin ngayong hapon. Thank you po, Attorney. Thank you, thank you. Salamat. Si Attorney Peter Paul Danao, ang abogado ni Attorney Mans Carpio, ang asawa po ng pangalawang Pangulo ni Vice President Sara Duterte. Balance.